Yan, magandang hapon po sa lahat. Great day po sa lahat. Yan, magandang hapon po. Hello po, no? Yan, batiin mo muna yung katabi mo. Pwede bang tapikin mo yung dulo ng balikat ng iyong katabi at sabihin mo sa katabi mo, masayang masaya ako, nandito ka ngayon. Yan, okay. Samahan mo ng masarap na ngiti. Oho. So magandang hapon po, no? Great day po sa lahat. At nandito po tayo again. We are here ready to be blessed by the Word of God. How many of you are ready to be blessed by the Word of God? No? Ilan yung ready? Hello po. Ilan yung ready? Ready ma-bless ng Word of God? No, Lord, ibigay niyo po sa kanila kung ano man po yung kanilang hinihingi, Panginoon. In Jesus' name. Amen? No. And now po, no, last time po, we've been talking about sowing or yung great harvest. And we know that great harvest requires great harvesters. Tama po ba? No, great harvest requires pala great sowers. No, great sowers. Ibig sabihin po, if you want to harvest great, you need to sow great. Ibig sabihin, kung gusto mo ng malaking ani o matinding ani, kailangan nating magtanim ng matindi rin. Kasi yung ating tanim ay base kung ano, yung ating ani ay base kung ano yung ating itinanim. Tama po ba? And last time we talked about yung law of sowing and reaping, that we reap what we sow. Never pa tayong umani ng hindi yun yung tinanim natin. Amen? No po, yung mga mangga po natin dito sa ating compound, 33 years ago, yung po itinanim po namin. At ngayon po, grabe, hanggang ngayon, wala pa ako, hindi pa ako umani ng pakwan. Mangga po kasi yung tinanim. Amen? No, imposible kasi kung ano yung tinanim mo kasi yun na. And you know what? We harvested more than what we sow. Kasi alam nyo kung ilan po yung mangga natin dyan, no? More or less, baka may 10 yung mangga natin dyan. Yung inani po natin dyan, higit pa sa 10. Hindi ko na po mabilang ilang kilo po yung naitanim o na-harvest na po dyan. No, pero nagmula lang po doon, but through time, inalagaan, kinultivate, ito po ay patuloy na nagbibigay po ng bunga po sa amin. Right? At umani kami, hindi po agad-agad pagtanim. After quite some time, we harvest after another season na tayo po ay nagtanim. So, sabihin, ano man yung tinatanim natin, maghintay ka lang. Sabi mo, do not give up. Sabi mo, do not quit. Aani rin tayo. Amen? No? And yung title ng topic ni Pastor ngayon is discipline. We'll be talking about discipline. No, we will be talking about discipline. Lalo po, yung godly discipline. Napakalaki po ng value niya, no? And nais ko po rito, yung title ng topic natin ngayon, yung part 1 is Identity Before Action. Identity Before Action. No? Because napakalaki po ng halaga ng identity na, number 1, kilala mo kung sino ka, so that you know ano yung dapat mo ikilos. Kasi hanggat hindi mo kilala kung sino ka, hindi mo alam kung ano yung galaw mo. Hello po mga kapatid. No, even in the church, even in the family. Pag hindi mo alam kung sino ka at meron kang confusion sa identity mo, hindi mo alam kung ano yung igagalaw mo. No. And before we continue, can you just have this moment, grab hold of your Bible, and let's declare this po by faith. No po yung ating Bible declaration. And if you have your Bible, grab hold po natin yan, yung ating Bible declaration. Sige po, meron po ba kayo? Andiyan na po ba? Iba pa kasi yung nandito, no? Okay, sige po, ready? Okay, let's declare this. Ready? 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again, in Jesus' name. Amen. Our Heavenly Father, we come before you, Lord, claiming and believing that apart from you, kung wala po kayo, Panginoon, kung hiwalay po kami sa inyo, wala po kaming magagawa. And Lord, dalangin ko po
na sa mensaheng ito, Panginoon, matutunan namin yung value ng physical, lalo yung godly discipline. Dahil alam po namin, Panginoon, yung discipline po napakahalaga because yung discipline na ginagawa namin ngayon, whatever we are sowing now, dadalhin po kami kung saan nyo po kami nais mapangyari. Na kahit hindi namin iniisip yung pupuntahan namin, basta ginagawa namin yung mga dapat na ginagawa namin sa oras na ito ngayon, alam namin, Lord, yung resulta nito ay pagpapala po sa amin. Dahil ginagawa namin yung mga tamang bagay. At sabi nga ng salita, yung mapagkakatiwalaan sa maliit. Mukha mang maliit yung ginagawa namin, mukhang hindi papansin. But we know, God, yung mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan nyo ng higit na malaki. Matagpuan nyo nga po kami, Panginoon, na nagtatapat sa maliliit na bagay. Thank you, Lord. Bless us, Lord, with your presence. Wala pong kabuluhan yung pagtitipon na ito, hindi niyo po kami sasamahan. Pagpalain niyo po kami. In Jesus' name we pray. And Agassi po say, Amen and Amen. Magandang araw po muli sa lahat. Okay, and maging doon sa mga nasa live po natin, you may comment po dyan kung nasaan man po kayo, wherever you are watching this, na po, i-comment nyo po dyan sa baba. No, alam niyo po, talking about discipline, yung discipline po napakahalaga po. Lalo ngayon, we'll be assessing. Check po natin sarili natin, nakakalahating taon na, nasa kalahati na po tayo. June na po ngayon. No. So, nasa 6 month po tayo ng taon. And I believe it is a good time for us to assess. Nasaan na tayo ngayon? Kasi alam niyo po, no, di ba, nung January po, nagawa tayo ng mga New Year's resolution. Pero alam niyo po, according to the studies, 92% of people who make New Year's resolutions, nag-fail na po sila bago pa mag-Valentine's. Hello po. And I believe nandito yung 8% na talagang naka-push through. Ilan lang yung nag-aim? Kinakabahan ako. But it's okay if you're that person, kapatid, okay lang. Kasi alam niyo po, napakahalaga kasi nung discipline. If you will talk with successful people, yung mga billionaires, millionaires, actually, itong quote na kinote natin last time, in mga previous verses natin, ito po talaga ay totoong-totoo po sa kanila. No, some of them po actually, they are not Christians. Pero bakit sila naging matagumpay? Because yung successful people kasi do consistently what other people do occasionally. No po, pag tinanong mo sila, ano yung ginagawa nila yung mahalaga? They do naman, pareho naman tayo may 24 hours a day eh. Tama po ba? No, pareho naman may 24 hours a day, pero bakit yung kanila, iba yung nagiging resulta? Lahat naman gustong yumaman, pero bakit yung hindi lahat yumayaman? Bakit lahat gustong maging matagumpay? Bakit hindi naman lahat nagiging matagumpay? Ang difference po kasi, it is not our goal na mangyari. Ang difference po kasi natin, it is what we do consistently. And the question is, what do we do consistently? No, kasi yung iba po, ginagawa na lang occasional, yung iba, hindi rin nila ginagawa. Kung ano yung ginagawa talaga ng mga successful people. Sino rito sa sang-ayon kay Pastor? Kung may pag-uusapan talagang pinaka-successful na person, wala nang iba yan kundi si Jesus Christ. Amen. Tama. No, bakit? Grabe yung life niya. Pero hindi mo maririnig si Jesus. Grabe si Jesus Christ, di ba? No, pero hindi mo maririnig si Jesus Christ na nagsabi siya, alam mo, wala akong panahon sa prayer. Kasi ang kukulit ng mga disciples kung to, lalo si Pedro, napakapasaway. Kaya hindi talaga ako magkaroon ng oras. Kailangan ko pang bantayan at isama palagi. Wala talaga akong oras mag-pray. At saka alam mo na, anak ako ng Diyos, ang dami kong ministry. No? Lahat ng tao, lahat ng preaching, nire-ready ko yan. Wala talaga akong time mag-pray. Wala talaga akong time mag-devotion. Ganun ba si Jesus? Hindi. He always makes time, umaga pa lang, para manalangin, to have an intimate time with His Father in heaven. Tapos pagkatapos ni Jesus Christ, mag-preach, magpakain, papaunahin niya na uli, mauna na kayo doon. Anong gagawin niya? Aakyat uli siya sa bundok para manalangin. And that is His discipline. No, sabi mo sa katabi mo, discipline. Even si Apostle Paul po, na ginamit ng Lord to bring the gospel sa atin, wala po siya sinabi na nakakainis naman mag-preach, ayoko magdala ng mabuting balita sa mga tao. Kung ganun po yung naging attitude niya, hindi po umabot sa atin ng mabuting balita.
Because siya po ay ginamit ng Lord dito sa atin sa Asia. But siguro kung hindi man siya tumugon, may ibang gagamitin. Pero hindi si Paul. Pero alam niyo po, because of that discipline that he continuously taught the gospel do sa mga tao, dinisciple niya, tinrain niya yung mga tao, that's why he became one of the greatest apostles. Why? Because of that discipline. Alam niyo po, sabi ni Sean Covey, and a famous author for a book about 7 habits of a successful person, sabi niya, our habits will make us or break us. We become what we repeatedly do. Kung ano yung ulit-ulit nating ginagawa, yun ay magiging tayo. We make or break us. It's not the result na yung goal natin. It's what we do. No, ano ba yung ginagawa natin? Yun talaga yun. It might make or break us. Maybe some of us, habang pinag-usapan natin ito, Mari, sabi mo, Pastor, totoo yan. Maybe some of you, ang saya mo ngayon. No, ang saya mo ngayon. Bakit? Kasi nakita mo, uy, grabe. Nakita mo ngayon talagang, wow, totoo yung, pag nagtanim ka ng tama, aanihin mo, ay, tama. Tama ba? No, pag tanim ka ng maganda, ani ka na, ngayon nararanasan ko yung pastor. Pero maybe some of us, malungkot. Bakit? Pastor, may naitanim akong mali. Hindi ako sumunod. Meron akong konting pagsuway. May mga konti akong compromise. May mga konti akong kasinungalingan. May mga konti akong mali na ginawa. At pastor, eto ko ngayon. Alam niyo po, totoo po yan. Our habits make or break us. Kaya po ngayon napaka-agenda po, let's see ourselves. Kalahati na yung taon, nasaan tayo dun sa ating goals? Tama? Nasaan tayo dun sa ating mga goals? Okay. And you know what, kung ikaw po ay nalulungkot, kapatid, tignan niyo po si Apostle Paul. It really affects. Maring ngayon tingin mo, I'm a failure. No, you're not a failure. Nag-fail ka pero hindi ka failure. Iba yung pangyayari, iba yung tao. Hello po. But at times in my life, I saw myself, I'm a failure. Pero mali po pala. Nag-fail lang ako, pero hindi ako failure. Yung pagkakamali ko, I became a better person. I learned from my mistakes. Amen? Yun lang po mahalaga. Pag nag-fail tayo, maganda may natutunan tayo. Amen? Tanong mo yung katabi mo, ano ang natutunan mo? Amen. No, marami. Amen. Sabi ng kapatid. Pag nag-fail po tayo, maganda po yan. Basta may natutunan lang po tayo. Huwag naman yung nagkamali na tayo, inulit pa natin uli. Tama? Pag nagkamali ka na, kunyari, napaso sa takure, napaso ka uli, ano na tawag doon? Tapos 3 beses napaso uli, ano na tawag doon? Pangatlong beses napaso uli, ano na tawag doon? Ayun na, walang natutunan. Iba yung sinabi mo, iba. Okay. Tingnan niyo po, Romans chapter 7, look at Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, kung nandito ka kapatid, tingin mo, no, parang, Pastor, gusto kong bumait, pero iba ang ginawa ko, di ba? Pero di ko magawa. Ano sabi? I don't really understand myself. Di ko maintindihan yung sarili ko. Yung gusto kong gawin na tama, hindi yun ang nagawa ko. Bagkus, ang ginawa ko, yung hindi ko gusto. Yun ang sabi ni Apostle Paul. What I did not do not want, I do what I hate. Sabi ng verse 18, I want to do what is right, but I can't. Gusto ko talaga magpapayat pero napakain na naman ako ng chocolate. Kumain na naman ako ng matatamis at matataba. Junk food. Di ba? Gusto ko talaga makabayad ng utang ko, pero talagang hindi ko mapigilang magbumili ng kape doon sa mamahaling tindahan. Hello po mga kapatid, kasi yung mga barkada ko kasi aya ng aya No, gusto ko po talagang lumalim sa Panginoon, kaya lang talagang hirap po akong gumising ng maaga. Ayoko pong mag-pray at magbasa ng Bible. Ay, imposible talaga. But you know what, same with Paul. Sabi niya, but I don't know I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Ayokong gawin yung mali, pero gusto kong bumait. Pero di ko magawa. Pero sabi niya po, verse 24, tingnan niyo po yung run ng sequence, ha?
Dahil sa yung gusto niya at tama yung dapat niyang, alam niyang gawin, hindi yun nagawa niya, of course, kasalanan po yun. Ano po nangyari? Tignan niyo po kung ano tinitira ng kaaway. Kaya alam, pag ginagawa mo yan, sasabihin ng kaaway sa'yo, okay lang yan, naintindihan ka naman ng Lord eh. Nagpapatawad naman ng Diyos pag ginawa mo yan. Pag pinanood mo yan, pag tinikman mo yan, konti lahat naman kaya ginagawa yan. Tignan mo Facebook, gaganon pa eh. Ang dami kayang gumagawa niya. Uso na yan ngayon. Pero after mo gawin, ano mangyari? Sabihin niya sa'yo, wala ka talagang kwenta. Wala ka talaga. Makasalanan ka talaga. Wala ka na talagang pag-asa. Kakahiya ka. Sabi ka pa naman, Christian ka. Taga-GUCCL ka pa naman. Umaganon pa, oh. Hello? Leader ka pa naman. Hello po. Kasi yung identity, tignan niyo sa Apostle Paul, oh, what a miserable person I am. Ang nakita niya yung identity niya. Sabi niya, who will free me from this life that is dominated by sin and death? Sino kaya magpapalaya sa akin? Ang ganda po ng verse 25. Why? Sabi niya, thank God! Thank God! Amen. Kung gano'n man tayo, may mga mali man tayo nagagawa, pero salamat sa Diyos. The answer is in Jesus Christ our Lord. Ang sagot po ay nasa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon because nasa Kanya po. Amen. Siya po ang nagpapatawad. Siya po ang naglilinis. Salamat sa Kanyang biyaya. Amen. Pero tingnan niyo po, bakit po tayo madalas nag-fail? Kasi parang gusto mong makabayad ng utang, pero grabe, 6-6 na naman nung nakaraan. Shopee, Lazada na naman, di ba? Overspending ka na naman. No, tapos nag-overeating ka na naman, gusto mong pumayat, di ba? Yung church ngayon po, nagpa-fasting, ikaw, fast eating. Hello po. O, sige, pa-fast ako for the coming encounter, di ba? No, tapos mali pa yung lifestyle, puyat. Tapos, pastor, hirap ako gumising ng maaga. Puyat naman nung gabi. Hello po, mga kapatid. Discipline ang kailangan. Bisa tabi mo, discipline. Ito po, ano po yung reasons bakit hindi tayo magtagumpay? What are the common reasons we don't succeed in life? Okay, if you'll allow me, there are 3 reasons why we do not succeed in life. Ano po? Number 1 is we focus on the what, but don't understand the how. We focus on the what, yung end. Pero hindi natin alam paano makapunta ron o hindi natin nagiging focus yung mga bagay na dapat nating gawin para makapunta tayo doon. Katulad ng tinanong ko sa inyo, sino rito sino rito gusto makapunta ng Boracay or makapapunta Singapore, di ba? Or somewhere, Palawan, di ba? Grabe. Tapos yung kamay gusto mo naman maka-out of town ka naman o out of the country. Hindi ka magtatrabaho, kundi magmamamasya lang. Amen? Japan, di ba? Disneyland, di ba? Hello? Kaya lang, dahil ba sa gusto mo, mararating mo na? Hindi po eh. You need to act dun sa gusto mo. Amen? Bili ka ticket, bayad ka na accommodation, tama? Tapos mag-ready ka rin kung ano yung pocket money mo dahil may gagastusin ka ron. Tama po ba? Pambayad sa mga lugar kung saan ka pupunta. So, ibig sabihin, ganun din po tayo. Alam niyo po sa atin, sa life po natin, lahat po tayo nag-goal ng tama. Meron ko bang tao na nakausap, uy, gusto ko mataas ang kolesterol ko, yung talagang nakakamatay. Meron bang gano'n? Gusto ko talaga yung sugar ko, nag-shoot up talaga, yung hinihimatay ako sa tindi. Wala naman di ba? Meron bang taong gano'n, nangarap ng gano'n? Wala. Meron bang nangarap na gusto ko yung married life ko, mga 5 to 7 years lang, tapos iwalay na kami? Meron bang gano'n? O meron bang nangarap na, gusto ko talaga doon sa church, talagang lang ako, taga-upo lang ako sa church. Wala akong nagagawa doon sa church, wala man lang ako na-invite kahit isa. Pag humarap ako kay Lord, okay lang. Hindi ko nagawa yung inutos niyo. Meron bang ganon? Lahat tayo nagde-desire tayo. Kung tatanungin nga, lahat tayo dito, I believe lahat tayo nagde-desire. 100% I believe. Lahat tayo nagde-desire ng maayos na pangangatawan. Tama? Lahat tayo nagde-desire tayo ng maayos na relationship.
Lahat tayo nagde-desire tayo na magamit tayo ng Panginoon. Lahat tayo nagde-desire, makabayad tayo lahat maging financially free tayo para makatulong tayo sa iba so that we can bless the body of Christ, we can bless the people around us, yung ating pamilya. Amen? And we can give generously. Pero hindi siya mangyayari dahil lang gusto mo. Mangyayari lang siya if we will focus on the how. Alam niyo po, sabi, yung winner daw po at loser, no, sabi ng isang author, yung winners and losers, successful and unsuccessful people, pareho sila ng goal. Tama? Pag nagtanong ko rito, 100% lahat tayo, gusto natin lahat mag-excel, but yung resulta magdi-differ from person to person. Amen? Bakit? Kasi ano yung ginawa ng isa, ano yung ginawa ng isa. Yun ang magiging difference. No. Kaya sabi niya, yung winner and loser, pareho ng resulta. Kasi of course, meron bang mga coach, lahat ng coach ng mga, kunyari, mga basketball team, meron bang coach na gusto ko, maalika mag-practice tayo, tindihan natin kasi pangarap ko ngayon maging fifth place tayo. Meron bang ganung coach? Di ba, ang gusto ng coach maging champion tayo. Tama po ba? And I believe lahat tayo gusto natin champion. No, pero anong difference ng bawat team? It is the habit that they do. Katulad nga kanina binanggit ko, no, si Manny Pacquiao became Manny Pacquiao. It's not because, no, nag-practice lang siya once a week. Hindi po. He had a consistent training every day. Lalo pag malapit na yung kanyang laban, mga 6 months bago yung laban niya, hiwalay na yan, nasa ibang bansa na yan, nagtitraining na yan, araw-araw. Kaya nagtataka yung mga kalaban niya, grabe si Manny, hindi napapagod. Kalahati na nung talagang nung laban, si Manny pa, parang nagsisimula pa lang. Bakit? Kasi tinrain niya na yung kanyang katawan. Listening mga kapatid, marami nagde-desire maging champion, pero bakit iba-iba yung nagiging resulta? It is because of what we do. Alam niyo po sabi, yung goals kasi, yung goals po, hindi nagdi-determine ng success. Ang nagdi-determine ng success natin, yung sistema. Yung sistema, paano natin makuha yon? Actually, kung meron lang tayong sistema, kahit hindi mo na-focus yung goal, lalabas po talaga yon. No, sabi po ni James Clear, yung author po ng Atomic Habits, if it is possible, you can buy that book. Ang ganda po ng book na to, no, Atomic Habits. Sabi po ni James Clear, you don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Hindi tayo umaangat doon sa goal natin. But we fail, saan? Dahil yung sistema natin, mali. Parang ganito, huwag kang magtaka na yung bakit palaging marumi yung kwarto ko o yung bahay. Nilinis mo ngayon, di ba, hirap na hirap ka. Yan, nilinis mo. Mas magugulat ka, marumi na naman. Bakit? Hindi yun eh. Parang naging resulta lang yun kasi everyday meron ka, parang ganito po sa church. Meron ka lang, subukan nyo lahat lang tayo dito, meron lang maiwan na candy wrapper o piraso ng papel. Ano na mangyari sa atin dito? Di ang kalat-kalat na. Tama. Buti salamat na lang po, malinis talaga yung mga taga-GUCCL. May order, tama po ba? No. So, alam niyo po yun, kasi isipin nyo lang, bawat punta mo, mayroon kang iwan na kalat. Ano mangyari? Ay, listen mga kapatid, and I've been to 2 countries pa lang naman po yung napuntahan ni Pastor. Been to Singapore, been to Thailand. And masabi ko lang, Thailand po mukhang Pilipinas talaga. Para ka lang nasa Pilipinas. No, bukod lang, nagsalita sila ng salita nila. No po. But you know what? Mukhang Pilipinas, mas malinis lang. Mas orderly lang. Hello po mga kapatid. And sadly, nalungkot po ako pag uwi ko dito sa Pilipinas. Nalungkot lang po ako. Bakit? Sabi ko, Lord, alam ko kapantay namin noon at mas angat pa kami sa Thailand. Pero pagbalik ko sa Pilipinas, nalulungkot na ako. Sabi ko, Lord, hindi, mahal ko po ang Pilipinas. That's why po ako nalulungkot. Listening? Yung dating mas mataas pa tayo, ngayon po, medyo parang naka-overtake na sila. And I pray, makabalik tayo. Are you listening? It is discipline, mga kapatid. Nakita ko po yung discipline. Why? Nakita ko po yung discipline nila
nakita ko po, mga countries na productive, no, it's because of their discipline. Nakita ko doon, yung mga hindi pumipila, sinisita talaga nila. Yung mga sumisingit, sinisita talaga sa airport, pinapabalik. Wala silang pakialam kung magalit ka, basta papabalikin nila sa pila. Are you listening? Diyan po ba kayo? Discipline po talaga. No, kung maalala niyo po dati, mayroong presidente na gano'n, sabi niya, ang kaunlaran ng bansa, disiplina ang kailangan. Tama po ba yon? So, tingnan niyo po, napakahalaga ng disiplina. No, let us not blame the government. Personally, do we have that discipline? Personally, do you have that discipline? Estudyante ka ngayon, gusto mo maayos Pilipinas. Anong ginagawa mong aral ngayon? How do you honor and respect your parents? How do you honor and respect yung mga leaders mo? Kasi that's discipline. Amen? No, pwede natin maging goal yung nasa pero ano yung ginagawa mo ngayon for you to reach that goal? Pwede mo ring ma-reach yan, pero paano mo tinrabaho itong nasa ilalim? Mabuti ba ugali mo o nandaya ka kaya mo napuntahan yon? Nanguha ka nung hindi sa'yo kaya mo napuntahan yon? Kasi bilang mananampalataya po, we need to stand on that discipline. Because we don't rise on the level of our goals. We fail or we fall to the level of our systems. Ano yung system natin? Actually, pag naayos mo yung system, kahit di mo naisipin yung goal, magugulat ka dun sa dulo. Yun ang magiging resulta no, kasi tama yung tinanim, tama ang aanihin. Are you listening, mga kapatid? No, katulad po si Daniel, kung alam niyo si Daniel na tinapon sa lions den. Ang tanging problema po nila nakita kay Daniel, dahil sobrang tapat ni Daniel, he was so godly. Ang nakita nilang mali kay Daniel, yung prayer life niya. But you know what? Against all odds, lahat ng tao galit sa kanya, lahat ng government official gusto siyang patayin. Hinagis nga siya sa lions den Pero hindi namatay si Daniel. Bakit? He had that discipline na I will seek my God intimately 3 times a day. Wow! Discipline ni Daniel yon. Araw-araw, 3 beses. Uy, government official yon. Pastor, busy yun Oo, busy nga. Pero palagi siyang humahanap ng time. Umaga, tanghali, gabi, to have intimate time to pray with His Father in heaven. Amen? No, that's the discipline na nag-ingat po kay Daniel. Kaya kung ayusin lang natin yung sistema natin, magugulat na, kahit hindi mo na yung outcome lalabas talaga maganda. Bakit? Inayos mo yung sistema. Amen. Kaya kung estudyante ka, huwag mo nga ayawan yung assignment. Tama? Kaya kung asawa kang lalaki, mahalin mo yung asawang babae. Kung babae ka, magpasakop ka sa asawa mong lalaki. Hello? At number 1, huwag mong mamaliin yung salita ni Lord. Pag sinabi ng Lord, huwag kang makikisa sa hindi mo kapanalig, huwag kang makiisa sa hindi mo kapanalig. Pastor, baka ma-born again naman. Marami na pong sumubok niyan. A lot of them failed. Hello po mga kapatid. Kasi batas po yun Utos ni Lord, it's a law. It's like law of gravity na pag tumalon ako rito, hulog ako ng hulog. Never ako mahulog paakyat. Amen? Bakit? It's a law. We must not fight against the law. And secondly, we don't see progress fast enough. Kaya tayo, hindi tayo mag-succeed. Kasi bakit? Parang wala namang nangyari. Bakit? Nag-treadmill ako, tumakbo ko 3 beses sa isang linggo, tapos pagtimbang ko, mabigat pa rin ako ng 10 pounds. Ayoko na. Diba? No, nag-pray naman ako ng 5 araw, tuloy-tuloy, nagbasa ako ng Bible, 1 linggo. Bakit hindi pa rin kami close ni Lord? Hindi po ganoon Amen. Kailangan tuloy-tuloy. Sabi mo, tuloy-tuloy. Isa katabi mo, tuloy-tuloy. Isa tuloy-tuloy. Inuulit ko po kasi tumitigil kasi kayo. Sabi ko nga, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. No, parang nag-ipon naman po ako, hindi na ako uminom ng kape sa Starbucks. Hindi na po ako uminom, hindi na ako gumastos. Nakaipon na po ako ng 1,000 sa loob ng 1 linggo. Kaya lang, ano yun sa utang kong 50,000?
Hindi mo nakita. Sa isang linggo, nakaipon ka. Dahil nagtipid ka, nakaipon ka 1,000. Pag ginawa mo sa isang buwan, 4,000. Pag tinuloy-tuloy mo yon, ilang libo yon? Amen. May 52 weeks po sa isang taon. Pag tinuloy-tuloy mo yun, bayad na yung utang mo. But the thing is, ano to? Ang liit-liit, 1,000 lang. Kaya lang, yun nga, nalungkot tayo. Hindi natin nakita. Gusto natin ang bilis agad, one time, big time. Hello po mga kapatid. But we need to value discipline. No, and we wrongly conclude, pag ganun yung resulta, we wrongly conclude, small, good decisions don't matter that much. No, yung small, good decisions matter that much. Tumigil na tayo. No, kaya lang ito matindi. Ito matindi. Ito yung kabilang side. Nag-video game ka 3 oras sa isang araw. Galit yung misis mo. Galit yung nanay mo. Di mo nagawa yung assignment mo. Pero, hindi ka naman hinawalayan ng misis mo. Yung nanay mo naman, di naman nag-resign sa pagkakananay. Okay pa rin. Lusot, di ba? Tapos, kumain ka ng chocolate. Kumain ka ng donuts. Kumain ka ng soft drinks ka pa. Ooh, di ba? Ay, grabe, 1 linggo kong ginawa. Parang wala naman nangyari pa yan. Maliit pa rin yung katawan ko. Di ba? Tinuloy-tuloy mo ngayon. Maliit-liit lang naman. Yeah. Tapos nag-skip ka ng church. Hindi ko matin na cell group. Minis mo rin yung devotion mo. Di ba? Una mo na, devotion yan eh. Hindi niya nagawa devotion niya, check ka ni sa leader, nahiya. Naging kabayo ba? Hiya. Di ba? Hiya. Nagjo-joke si pastor, yung katabi mo, seryoso pa rin. Hindi makagets. Di ba? Hindi siya umatan sa cell group kasi nahiya ako kay kuya, kay ate, sa leader. Siyempre, nung nahiya siya, hindi na umatan sa cell group. Ano pa susunod? Si kuya nasa church din at nahiya pa siya kay pastor. Yung gano'n kasi yung kaaway, di ba? Kakahiya ka talaga, na mismo devotion mo, na mismo yung cell group. Isa lang ha. Sumunod, naging ano na, no? Alam nyo, totoo lang, ano sabihin? Ay, ayoko na, nahiya. Yun na problema, naging kabayo ba? Naging kabayo. Hiya! And we wrongly conclude, small bad decisions doesn't matter that much. Tingin mo kasi, hindi naman ako namatay. Okay pa naman ako Uy, may tinanim ka ng mali. Huwag mo isipin, aani ka ng tama. Hello? Kailan pa nagtanim ka ng mangga, umani ka ng pakwan. Imposible. Tama? Kaya lang tingnan niyo po, and we conclude na parang wala namang naging epekto sa akin. Walang nakahuli, nakalusot ako. Oops! Ingat. Bakit? Kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Kapatid, our life, and I like to quote this again, is the sum total of all the decisions that we make. Yung buhay natin, ikaw ay ikaw ngayon, base doon sa lahat ng desisyon na ginawa mo noon. Maybe some of you, masaya ka ngayon, dahil Lord, thank you, tama yung desisyon ko. But maybe some of you, may pagsisisi ka ngayon. Because alam mo yung tama, pero hindi yun ang nagawa mo. At nakita mo ngayon, may resulta sa buhay mo. May resulta sa relationship mo. May resulta sa finances mo. May resulta sa pangangatawan mo. It's because of our decisions. Mukhang maliit, mukhang walang dating sa una, pero dahil nag-compound na siya through time, paulit-ulit nating nagawa, nagkaroon tayo ng problema. No, good and bad discipline, pareho po yun. Good and bad habits. Kasi minsan nakala natin, pag maliit lang naman maliit na compromise dito, maliit na sinungalingan dito, maliit na parang, alam mo yun, binend mo lang yung rules. At parang, uy, wala, nakalusot ako, okay lang. Pero totoo lang, pagdating mo doon sa dulo, bakit ganito yung buhay ko? Kapatid, hindi po siya bigla. Mayroon kang naging desisyon ng nakaraan. Pati yung mabuti rin, yung parang, Lord, sacrifice ako ngayon. Lord, gigising ako ng maaga ngayon. Lord, medyo late na ako. Lord, late na ako natulog ngayon. Pero Lord, para sa inyo to, Panginoon. Lord, magtitipid ako, Panginoon. Lord, magsasabi ako ng totoo kahit minsan mahirap at masakit. Lord, magpapagamit ako sa inyo. Magugulat ka pagdating mo sa dulo. Wow! Ano nangyari sa buhay ko? Wow, ang ganda! Ang daming nabagong buhay. Ang daming na-bless sa pamamagitan ng life ko. Ang daming nagpapasalamat sa Diyos. Because nakilalaan nila
Are you listening, mga kapatid? Sabi mo, wow, Lord, ang galing. It is not your goal, but it is the system that you do. Hello? Kasi pare-pareho naman lahat gusto maging matagumpay sa buhay, pero bakit iba't iba ang resultang nangyayari? Alam niyo po, it is the things that no one sees that bring results everyone wants. Totoo po, yung hindi nakikita, yung ginagawa natin, yung mga sleepless nights mo, yung mga sacrifice mo, yung mga panahon na nagtatapat ka sa Panginoon, yung gusto mo na mag-give up, pero pinilit mo pa rin na magpatuloy ka. Pinilit mo pa rin magtiwala ka sa Diyos kahit na ang dami nangyayari sa buhay mo, kahit na iniwan ka na ng lahat. Pero ginagawa mo pa rin yung pinapagawa ng Panginoon, yung hindi nila nakikita na lang nila parang iceberg, di ba? Sabi nga nila, all that you see is the tip of the iceberg. Yung iceberg kasi, yung nasa ibabaw niya, maliit lang. Pero alam niyo po, yung pinakamalaki, kung alam niyo yung Titanic, di ba? Bakit lumubog yung Titanic? Kasi mukhang maliit lang yung iceberg. Pero yung binangga nila, napakalaki palang yelo nun. Ang kita lang nila yung ibabaw, di ba? Tama po ba yung yelo? Kita mo lang yung ibabaw, pero yung napakamalaking nasa ilalim. Hindi, ang nakita na lang nito, para kala nila, uy, overnight, milyonaryo na siya. Uy, overnight, gumanda yung katawan niya. Uy, overnight, ang ganda ng relationship nila mag-asawa. Hindi po yun overnight success. It is the little things that you did, that the little sacrifices that you did every day, magpapatuloy, tuloy-tuloy. Kaya sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya sabi sa katabi mo, do not give up. Sabi sa katabi mo, do not quit. Kapatid, do not quit. Tuloy mo yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Ituloy mo yung tinatanim mong tama. Kung alam mo yan yung tama, gawin mo kahit walang maniwala sa iyo. Basta gawin mo yung tama na alam mong sinabi ng Panginoon sa iyo. Number 3, our distorted identity sabotages our success. Alam niyo po, pag mali ang pagkakilala mo sa sarili mo, pag hindi mo alam kung sino ka talaga, ikaw mismo ang sasabotahe sa tagumpay mo. Kasi alam niyo po yung enemy, tingnan niyo po si Apostle Paul, ano sabi niya? How miserable person I am. What a yung identity talaga yung tinitira eh. Yung identity po talaga yung tinitira. Tingnan niyo po, di ba? Pagpagawa ka pa lang ng mali, tinutokso ka, sabi niya, okay lang yan. Lahat naman ginagawa yan. Uso na yan ngayon. Tama? Lahat naman nag-engage na sa ganyan eh. Ikaw, Kristiyano ka pa naman. Totoo ba? Di ba sabi ng Bible, lahat naman, ang Lord gusto ka i-bless. Parang ikaw na lang hindi nakakatikim niyan. Di ba? Ganun eh, ganun yung mundo eh. Pero alam niyo po, pagkatapos mo mag-give in, ano sabihin ng kaaway? Talaga ikaw, wala ka talagang kwenta. Kinokonek niya sa identity mo. Wala ka talagang makasalanan ka, hindi ka nakarapat-dapat. Miserable ka talaga. Kasi pag nakuha niya na yung identity mo, kuha ka na niya. Kaya po tignan nyo Facebook, ano inaatake palagi? Identity. Facebook nga, identity mo yon. May identity theft na po ngayon. Kaya iniingatan natin yung identity natin. Bakit? Kasi napakahalaga ng identity. Ngayon, ninanako po yan. At pag nakuha yung identity mo, pwede nang makuha pati bank account mo. Pati finances mo, apektado. Amen? Tama, di ba? Sino rito, mga na-scam na, may nagpapadala GCash. Kala mo yun yung kaibigan mo, iba na pala. Amen? No, kaya be wise lang. Tawagan mo muna bago ka magpadala. Di ba po? Nakanya po ko? No. Kasi tingnan niyo po, di ba? Pwedeng totoo, andito ako sa ospital ngayon. Di ba? Padala ka. Di ba? Na-aksidente ko. Di ba? So tingnan niyo, parang ang hirap na, padala ka na lang, GCash naman. No? Pero you know what? Yung identity kasi, pag ito yung nasira, iba na galaw natin. Okay, iba na yung galaw natin. Kasi yung enemy, yan po talaga yung titirahin niya. No? Tingnan niyo po, si Moses, ano sabi ni Moses? Hindi ako magaling magsalita. Yun talaga yung atakin, pero alam niyo, train siya sa kaharian. Pero sa kanyang tingin, hindi siya para doon sa tawag ng Panginoon. Sino pa? Si Gideon. Ano sabi ni Gideon? Ako yung pinakamahina sa lahat ng mahina. Yung lahi ko na yung mahina,
yung pamilya namin ang pinakamahina at sa pamilya namin, ako yung pinakamahina. Grabe, pinakamahina sa lahat ng mahina. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Tama, mighty warrior. The Lord is with you, mighty warrior. Kung titignan natin, minsan yung tingin natin sa ating sarili, yun yung nagiging problema. Eh ano what? Nagamit ba si Moses dahil lang naging tama yung tingin niya sa sarili niya? Mightily. Amen? Si Gideon, nagamit din ba ng Lord mightily? Yes, 300 nga lang yung kasama niya. Tama po ba? At even kung makikita po ninyo, si Apostle Paul, sabi rin ni Apostle Paul, I am the least and unworthy to be called an apostle. Pero naging apostle siya ng Panginoon. And you know what? He is the one of the greatest apostles in history. Yung identity kasi, maybe some of you here, tingin mo, wala ka ng kwenta, wala kang halaga. Dahil yan yung sinabi ng kaaway sa'yo because you have failed. No, you have failed a lot. May mga nagawa ka na, alam mo, ang daming nangyaring pangit. But kapatid, I want to encourage you right now, do not give up. You can start, you can go back. No, pwede kang magpatuloy, pwede kang magtalim ng mabuti muli. Amen? At kung yung pangit, bunutin mo na, kung kaya pang bunutin. Or, no, ayusin na natin po ngayon. No, parang, kasi ang problema kasi parang, eto kasi ako mahina kasi ako, talagang ano ko addict talaga ako, kaya mag-inom na lang ako, mag-bisyo na lang talaga ako. Di ba, ganun kasi nangyari doon, di ba, hindi na ako magamit ng Panginoon, kaya talagang ano ko, hindi talaga ako magaling humawak ng pera, kaya talagang mag-Shopee, Lazada na lang ako, mag-SM na lang ako. Hindi. Bakit? Kasi, pag-aralan natin, hindi yun ang tingin. Yung identity mo, kasi ano ba tingin mo sa sarili mo? Hindi talaga ako organized, hindi talaga ako disiplinadong tao Talagang walang mangyayari sa akin. Hindi. Ano ba yung identity mo? Alam niyo po kasi, yung unhealthy identity creates unwise habits. Pag unhealthy yung identity, yung pagkakilala mo sa sarili mo, mali yung magiging desisyon natin. Magiging unwise yung habits natin. And you know what? Unwise habits reinforce an unhealthy identity. Dahil mali nga mali yung tingin mo sa sarili mo, mali yung nagiging action mo, at habang ginagawa mo yung maling action mo, nare-reinforce yung maling identity. Ay, oo nga, ganun nga talaga ako. Talaga, wala na, ito na talaga ako. Wala nang mangyari sa akin. Talagang makasalanan talaga ako, failure. Kasi, yun yung nilalagay mo sa isip mo Yun yung tingin mo sa sarili mo. And I want to encourage you right now, kapatid, bago magawin yung mga do goals, hindi ko kasi nagagawa. Okay, itama mo muna yung who goals mo. Huwag yung do goals, but who goals. Who goals? Anong who goals? Ano ang gusto mong makilala ka? Who do you want to become in the future? Maybe 40 years from now, for some maybe 50 years from now, so medyo mahaba pa talaga. Ano yung gusto mong makilala ka? Gusto mo bang makilala ka, ikaw ay tunay na man of God? Ito yung talagang mabuting asawa o mabuting asawang babae, mabuting asawang lalaki. Gusto mo ba makilala ka, ito talaga grabe, bold witness talaga ng Lord yan. Nung naging kaklase ko yun, talagang na-born again yung buong klase namin. Do you want to be known like that? Na talagang yung taong yan mabuti, walang bisyo yan, malinis ang buhay niyan. Tapat talaga yung tao na yan. Yung taong yan talaga, grabe, blessed ni Lord. Yumaman kasi sumunod sa Panginoon. Nabayaran niya yung lahat ng utang niya. Pero kilala ko yan, bagsak yan, pero sumusunod sa Panginoon. Nagtatapat sa Lord, generous na. Kahit na may mga utang pa siya, pero ginagawa niya yung, pinibigay niya yung para sa Panginoon. At nakita ko paano siya unti-unting binangon ng Panginoon. Yung mga bawat na hakbang na ginagawa niya, pag diyayaya namin niya kung saan-saan, sabi pare, hindi mag-aaral muna ako, kayo na lang maggala. Hindi niya sinasayang yung binayad sa tuition niya. Yung iba nagsisine, siya hindi. Bakit? Iniingatan niya, di ba? Gusto mo ba makilala ka someone that is healthy, a person na talagang, uy, grabe, iniingatan niya sarili niya, yung katawan niya, iniingatan niya para sa Panginoon. Do you want to be known na tao na ganun? Kasi alam niyo po, yung identity, nagsha-shape ng ating action. Nagsha-shape po ng ating action yung ating identity. Paano ko nasabi? Tingnan niyo po. Si pastor po ako, mahilig po ako magmaneho. Ako po,
mahilig po ako magmaneho at gusto po ni Pastor, mabilis pagka may pupuntahan ako. At minsan, pag nagdadrive ako, biglang may nag-cut. Sino rito nag-experience kang ganun? Yung bigla na lang nasa kaliwa, biglang kumanan. Talaga naman, talagang grabe yung busina ko, talaga, no. Tapos tumakbo, biglang tumakbo. As in, nung medyo sinita mo, parang gusto mong ituro yung langit, gamit mo yung gitnang daliri, di ba? Tuturo mo sa kanya, no? No, pero, alam niyo po, nahabol ko. Yung revolusyon ng sasakyan, yung revolusyon din sa loob ko. Kaya lang, mayroong nagsalita sa tabi ko, hinimos akong ganon. Ano sabi? Pastor! Asawa ko, si Ann. Pastor, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Oo nga pala, pastor nga pala ako. Hindi lang ako matured, hindi lang ako Kristiyano, pastor pa ako. Tama po ba? Gusto ko talagang awayin, talagang, alam mo yun? Gusto kong patikim yung fivefold ministry. Pero alam niyo po, naalala ko, nung pinaalala sa akin ng wife ko, Pastor. Okay. Sorry, Lord. Alam niyo po yun? Sorry, Lord. Hindi ko na hinabol. Ngayon ko na, overtake na lang ako. Why? I was reminded of my identity. Bakit naging tama yung galaw ko? Because naalala ko kung sino pala ako. Naalala ko kung sino ako. Baka meron sa atin dito, naguguluhan ka kung sino ka talaga. Kasi ganito, alam niyo po, kung kilala mo kung sino ka, alam mo kung ano yung gagawin mo. Kung alam mo Kristiyano ka, alam mo, pagising mo sa umaga, ano dapat mong gawin. Amen? Alam mo dapat mong gawin. Estudyante ka, Kristiyano ka, alam mo dapat mong gawin pagpunta mo na school. Alam mo dapat mong gawin pag nasa trabaho ka. Alam mo dapat mong gawin. Lalo, pag pumunta ka ng church, alam mo dapat mong gawin. Bakit? Kasi, alam mo yun eh. Yun ka kasi eh. Pero pag lito ka kung sino ka, mali ang gagawin mo. Tingnan niyo po, parang ganito. Kunyari, inalo ka ng sigarilyo. Yung tao na, sabi ng isa, ay, sorry, nag-quit na ako eh. I'm trying to quit. Sorry, I'm trying to quit. Ang identity niya, Yossi boy pa rin ako, pero gusto ko na mag-quit. Yun ang identity niya. Yossi boy pa rin, pero gusto ko na mag-quit. Pero yung isa, inalok siya. Yossi, pare, noon ninigarilyo ako, pero ngayon hindi na. Yung identity niya, hindi na ako yan. Noon, oo, pero ngayon, hindi na. Iba na yung kanyang identity, iba na yung kanyang tingin sa sarili, kaya iba na yung kanyang nagiging aksyon. Kaya lang kapatid, alam niyo po, kung mayroon dito katulad ni Apostle Paul, balikan natin, tignan niyo si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, we know that our old sinful selves, sabi ng Romans 6, we're crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Amen? And verse 18, now you are free. Sabi sa mo, you are free from your slavery to sin. And you have become slaves to righteous living. Ano raw po? Hindi na raw po tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo raw po ay alipin ng matuwid na pamumuhay. Listening mga kapatid, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin na tayo ng matuwid na pamumuhay. And you know what? Who you are in Christ, itatag mo to kapatid, if you're a believer of Jesus Christ, pinatawad ka na ng Lord. You are redeemed. You are renewed. You are restored. You are forgiven. Amen. You are a child of God. You are more than a conqueror. Because of Jesus Christ. You can do all things because of Jesus Christ. And sabi ni Apostle Paul kanina, thank God! Salamat sa Diyos! Amen? Salamat sa Diyos! Bakit?
dahil binigay niya si Yesu Kristo na ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Lord dyan. Woo! Yung identity po natin nag-shape ng ating actions. Healthy identity creates positive habits. Pag healthy yung identity mo, tama yung tingin mo sa sarili mo, magkikreate ng tamang habits. But positive habits reinforces a healthy identity. Kaya kung tama yung tingin mo sa sarili mo, tama yung ginagawa mo, patitibayin niya yung identity mo. Anak ka ng Diyos. Alam niyo ba pinakamagandang identity na pwede nating maitatag? It's not just, alam niyo yun, disciple, apostle, follower. Pinakamagandang identity pwede nating itatag? Jesus Christ. If you're a follower of Jesus Christ, pinakamagandang habulin natin si Jesus Christ. Ano yung sabihin po? Ang goal natin, I want to be like my Lord. I want to be like my God. I want to be like my Savior. Gusto kong maging katulad ni Yesu Kristo. Ito yung tanong. Healthy identity creates positive habits, and positive habits reinforces. Nagre-reinforce po ng next slide po. Ayan, thank you po. Sundan lang po ako. Salamat. Positive habits reinforce a healthy identity. Isabihin, as time goes by, as you do that little steps, baby steps, alam mo ba si Lord tuwang-tuwa na? Tama? Kasi bakit? Si Lord, alam niyo ba tuwang-tuwa na? Bakit? Di ba minsan sinarito nakakita na ng alam mo yun, frozen Frankenstein. Di ba yung anak, di ba yung baby, pag bata, bagong tumayo, di ba pag tumayo, papunta sa'yo, di ba? Tama ba? Ano sabi ng nanay? Ay, ano ka ba, ba't ganyan lakad mo? Ang pangit tignan! Ganun ka ba? Sabi, oh, yung ano ko naglalakad na! Anak, sige, isang step. Anak, sige pa! Alam niyo ba si Lord, habang gumagawa ka ng mga small, little steps, baby steps, tuwang-tuwa yung Panginoon. Hello? Tuwang-tuwa yung Lord habang ginagawa mo yon. Kaya kapatid, maaari sabihin mo, Pastor, small steps na ginagawa. Maybe, Pastor, kararating ko lang ngayon sa church. No, it's my first time to come here sa church. God appreciates you so much. Pastor, yung nadapang anak, nakita yung baby mo, nag-step pa namin, nadapa. Ano gagawin mo? Mabuti nga sa'yo. Sa Pilipinas kasi ganyan tayo eh. But you know what? Sa ibang bansa, iba sila, oh, what happened to you? Sa atin, di ba, pagkatahimik, masama yung timpla? Bahala ka sa buhay mo, iwan kita dyan. Sa ibang bansa, alam nyo, sabihin nila, hindi ka naman ganyan palagi eh. Hindi ka naman ganyan dati. Ano problema? Gusto mo mag-usap? Gusto mo nang kausap? Ano nangyari? And I believe si Lord ganun din. Pag nadapa, ibabangon niya tayo, sabi ng Biblia. Amen? Pag tayo po ay umiiyak, papahiran niya yung ating luha. Papalitan niya ng kagalakan. Amen? Kaya kapatid, tingnan nyo, ito lang tanong ko. Who do you want to become? Alam niyo po si Pastor, I want to become someone na makilala na mahal si Jesus. I want to be known na someone na nagmamahal, makilala na lalaki na nagmamahal sa kanyang asawang babae. At alam niyo po, I'm obsessed with my wife. And I want to be known na soon, maging mabuting ama, maging mabuting ama at mabuting lolo sa susunod. And gusto ko rin makilala ko as a devoted pastor ng church na pinamamahala niya. And I want to be known also na leader ng mga tao na tumutulong sa mga tao to make a difference sa daigdig na ito. And I want to be known na good steward, ano man yung pinagkatiwala ng Lord. May it be in my finances, may it be in my health, might be sa mga bagay na binigay ng Lord.
time. And I want to be known as someone na tao na na-enjoy niya yung pinapagawa ng Panginoon habang ginagawa niya. Na makilala ko na tao na mayaman sa kaibigan. Mayaman sa mga taong natulungan. Mayaman sa mga taong nabago yung buhay. Yun yung gusto ko makilala. And that question is, who do you want to become? Kasi pag alam mo kung sino ka, alam mo kung ano igagalaw mo. Ang tanong, ano ang gusto mo na makilala ka? Who do you want to become? Sino ka? Gusto mo makilala sa susunod? Kung makilala ka, godly person, tao na talagang iningatan yung sarili niya, lahat meron siya, taong umunlad ang buhay dahil sa kanyang ginagawa. Kasi lahat po ng aksyon na ginagawa po natin, meron pong napakalaking epekto po yan. Amen? Ingatan natin kung ano yung tinatanim po natin. Alam niyo po, as I compute, yung mga leaders kinausap ko, minsan minamalit natin yung konti. Alam niyo po, as we compute, sabi ko, Lord, grabe pala, if we can just bring one person a year. One person a year. Isa po sa atin, one person a year lang. Lord, I'll make it to go, Lord. Di pa ako ganun kalalim, Panginoon, sa pananampalataya, pero I'll be praying for one person. One person. Pero kung ano pa yun, mahina pa po yun, wala pang faith yun, maari. Kasi one person lang, sa isang buong taon, isa lang. If you be computing that for 10 years, gagawin mo lang, Lord, one person a year, tapos yung one person na to, na natulungan mo, ganun din magiging goal niya. No, yung tong year na 2024, magiging 2. 2025, magiging 4. Tama ba? 2026, magiging 8. Actually, pag kinompute mo siya for 10 years, by just doubling the number every year, alam niyo po, yung isang tao na nag-dream nung gano'n, naging 2048. Hello? Sino rito po gusto mo mabago Pilipinas? Taas yung kamay, gusto mo mabago Pilipinas. Can you pray for one person every year? Mahina na po yun. Mahina na po yun, totoo lang. Alam ko, mas marami pa kayong kilala, higit pa sa isa kilala nyo. Can you pray, Lord, use me for just one person every year? Babantayan ko, Lord, pagpipray ko, tutulungan ko siya, Panginoon, dadaan ko siya sa process. I will help mabago yung bansang Pilipinas. Because ang pag-unlad ng Pilipinas, talaga ang kailangan. Nakita ko po, napakalaking value. Magaling ang Pilipino, but the problem is discipline. Are you listening, mga kapatid? And I pray, every one of us, nakuha natin to message, small little steps. Kapatid, masayang-masaya yung Panginoon dyan. Amen? Sabi sa katabi mo, I'm excited to see you 10 years from now. 10 years from now. Oh, Pastor, tagal na ako rito sa church. Oh, huwag na natin pag-usapan yon. Simulan natin ngayon. Amen? Pwede ba yun? Sino rito sama kay Pastor? Lord, I want to be used by you. Amen? No? Sino rito sama ka kay Lord? Pumalakpak yung gusto mo sumama sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Lord, gamitin niyo ako. And I believe hindi na tayo dito. Hindi na tayo dito. And just to close, alam niyo po, last Friday, God gave me an opportunity na makapagturo po dun sa mentoring. Nakapag-preach last mentoring. No, I thought the message I delivered last Sunday, alam niyo po, habang nagtuturo po ako doon, God reminded me of my small beginnings. Ang alam ko lang po nung ako'y unang mananampalataya, narinig ko lang sa mga magulang ko, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Doon po sa lugar na yon, doon sa kanto na yan, dalawa dyan, no? Diyan po ako nagpipray. Early morning, pipray ako. Ang alam ko lang mag-pray, magbasa ng Bible, at gawin ko ano yung sinabi ng Bible. Yun lang po alam ko. Then eventually, naging part po ako ng worship team. Actually, beatbox pa nun. No, kung alam niyo yung beatbox, sa mga outreaches,
no, dyan sa likod sa atin. Tapos, sumunod, naging assistant drummer. Pag mababagal ako, pag mabibilis sila. No po, assistant drummer. Tapos eventually, naging drummer. Eventually po, naging worship leader sa mga cell. No, sumunod, worship leader sa church. Sumunod po, nagturo ako sa cell, sa mga Bible study back then. Doon na ako po una nagturo sa mga small group, bahay-bahay. Then eventually, nagkaroon ng opportunity to preach sa church. Then eventually, God, no, bless me, nakapagkaroon tayo ng time po na mag-aral po, no, ng Biblia. In 2010, I was ordained to be a pastor po ng church. And I was reminded of the dream na nilagay ng Lord sa akin. Yung mga maliliit na tinatanim pala natin, nakikita ng Lord. Ini-store ni Lord. Na-remind po ako na nagturo ko, sabi ko, Lord, ang dami ng tao. Ang dami ng tao. Thousands po yung tao doon sa mentoring. Sabi ko, Lord, nagtuturo ako. Sabi ko, Lord, ginagawa nyo na. Pero kung ano yung ginagawa ko noon, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Small, little steps. Are you listening, mga kapatid? Magugulat ka na lang pagdating mo doon, may gagawin ng malaki ang Panginoon. I want to encourage you right now. Don't give up. Do not quit. Do not stop. Continue to pursue Jesus Christ. Continue to sow the right seeds. Huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa. And I believe gagawin ng Lord yun. Hindi ako mag-speak sa marami dahil may mga conferences, mentoring. Gagawin ng Lord yun sa church natin. And I believe kasama ko kayo doon. I'm excited to see everyone. 10 years from now, you'll be leading a cell. You'll be leading 2,000 more people to the Lord. Umiiyak, kuya. Ate, salamat. Nakilala kita. I thank the Lord and I always pray because of you. Because of you. Ang sarap ng pakiramdam. Amen? Pero ngayon, may mga pangit pang nangyayari. Continue. Kasi alam niyo po yung tubig, pag nilagay mo yun, pinakuloan mo, di ba? Parang room temperature pa yan. Pero yung apoy, nandun na. Pero constant lang yung apoy, hindi mo naman nilaksan. Tuloy-tuloy lang siya hanggang mamaya yung room temperature na tubig, mamaya naging 80 degrees, 90 degrees, mamaya 99. Pag 99 na, anong meron ka? Napakainit na tubig. Tama? Pero pagdating niya sa 100, ano na siya? Kumukulo na! Amen? Excited ako sa katabi mo. Sino ito excited sa katabi mo? Sabi sa katabi mo, mayroong parating na malaki. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Constant lang yung apoy. Constant lang yung apoy. Tuloy natin palapang sa Panginoon. Come on. No? Constant lang yung apoy. Tuloy-tuloy lang yung apoy. Tuloy-tuloy lang. And one day, magulat ka, lahat will boil for God's kingdom, for God's glory. Amen? And I'm excited to see you 10 years from now kung ano yung gagawin ng Lord sa GUCC. Hindi po ako propeta, pero nakita ko na po kasi, pinakita na ng Panginoon. And I believe gagawin ng Lord yan. And I pray kasama po kayong lahat. Amen? Tuloy-tuloy lang tayo. Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo, kapatid. Encourage mo katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo, kapatid. Sabi sa katabi mo, balik lang. Balik lang. Balik lang. Amen? Balik lang. Balik lang. Sige po, let's have a word of prayer. Pwede ba tayong lahat ay tumayo sa Panginoon? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.